Maaga pa lamang ay gising na si Dino. Tulad ng nakagawian, agad siyang bumangon mula sa manipis na banig sa kanilang maliit na bahay. Tahimik niyang pinakuluan ng tubig habang sumisilip ang unang sinag ng araw sa kanilang bintana. Sa kabilang silid ay naroon ang kanyang ina, si Aling Milagros, na ilang buwan ng hirap sa karamdaman. Madalas itong ubuhin at mabilis mapagod, ngunit pilit pa ring ngumingiti sa tuwing makikita ang kanyang anak. "Anak, maaga ka na naman?" Mahina nitong tanong. Ngumiti si Dino habang inilalagay ang lugaw sa mangkok. "Mas mabuti na pong maaga, Nay. Kapag nakadami ako ng trabaho ngayon, baka makabili tayo ng gamot mo." Napabuntong hininga si Aling Milagros. Hindi niya kayang sabihin sa anak na alam niyang hindi na simpleng pagod ang nararamdaman niya. Ngunit higit sa sariling kalagayan, ang iniisip niya ay ang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Lumaki si Dino na walang ama. Sa tuwing tinatanong niya kung sino ito, iisa lamang ang sagot ng kanyang ina. "Wala nang dahilan para hanapin pa siya, anak." Bata pa lamang si Dino nang matutunan niyang wag nang magtanong. Ngunit habang tumatanda siya, lalo niyang nararamdaman ang kakulangan. Hindi dahil naghahangad siya ng pera o marangyang buhay, kung hindi dahil nais niyang malaman kung saan siya nagmana ng kanyang mga mata, ng kanyang mga ngiti, at ng kanyang pagkatao. Matapos mag-almusal, hinalikan niya sa noo ang kanyang ina. "Babalik po ako kaagad, Nay." "Mag-ingat ka, anak, ha?" Bitbit ang lumang helmet at baunan. Sumakay siya sa kanyang lumang bisikleta patungo sa construction site. Kahit mabigat ang trabaho bilang construction worker, hindi siya kailanman nagreklamo. Sa halip, siya pa ang unang tumutulong sa mga kasamahan niyang nahihirapan. "Kaya ka namin nire-respeto, Dino sabi ng kanyang foreman minsan. "Hindi ka lang masipag, maputi pa ang puso mo." Napangiti lamang siya. Samantala, ilang kilometro ang layo, sa isang napakalawak na mansyon, tahimik na nakatanaw sa hardin ng 75 taong gulang na si Don Flavio Villanueva. Lahat ng maaaring bilhin ng salapi ay nasa kanya. Mga kumpanya, lupain, sasakyan, at mga bahay. Ngunit sa bawat paggising niya, ay isa lamang ang kasama niya, ang matinding lungkot. Madalas niyang pagmasdan ng isang lumang larawan na halos kupas na sa paglipas ng panahon. Larawan na iyon ng isang simpleng babae na may matamis na ngiti. Mahinang binigkas ni Don Flavio ang pangalang hindi niya nakakalimutan. Milagros. Mahigit 28 taon na ang lumipas mula nang mawala ito sa kanyang buhay. Marami ang naniwalang pinili niyang talikuran ng babae. Ngunit ang katotohanan, pinilit siyang paghiwalayin ng kanyang pamilya dahil ayaw nilang mapangasawa niya ang isang dating kasambahay. Nang balikan niya si Milagros, ay wala na ito. Parang bula itong naglaho kasama ang bata na nasa sinapupunan nito. Isang katotohanang hindi kailanman nalaman ni Don Flavio. Mula noon, ay hindi siya tumigil sa paghahanap. Ngunit tila itinago ng panahon ng mag-ina. May isang lugar lamang ang hindi niya nakalimutang balikan. Ang lumang parke kung saan sila unang nangarap ng simpleng buhay. Kinahapunan, nagpahatid siyang muli roon. Tahimik siyang naupo sa isang lumang bangko habang pinagmamasdan ng mga taong naglalakad. Bigla niyang naramdaman ang matinding paninikip ng dibdib. Humina ang kanyang paghinga. Nanlabo ang kanyang paningin. Unti-unti siyang bumagsak sa sementadong daan. Nagsitakbuhan ng ilang tao, ngunit karamihan ay natigilan lamang sa takot. Sa di kalayuan, kakarating pa lamang ni Dino mula sa trabaho at napansin ang matandang nakahandusay sa lupa. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Iniwan niya ang kanyang bisikleta at mabilis na tumakbo papalapit.
Nang makalapit na siya, agad siyang lumuhod sa tabi ng lalaking nakandusay sa sementadong daan. Pawis na pawis ito at hirap na hirap huminga habang hawak ang dibdib. "Tulong! May marunong ba rito ng first aid?" sigaw ni Dino. Nagkatinginan na lamang ang mga tao. May ilang naglabas ng cellphone upang mag-video, ngunit walang lumapit. Hindi na naghintay si Dino. Inilabas niya ang kanyang panyo at marahang pinunasan ng noo ng lalaki. "Sir, narinig niyo po ba ako?" Bahagyang iminulat ng matanda ang mga mata, ngunit hindi na ito nakapagsalita. Tinawagan ni Dino ang ambulansya at nanatili sa tabi nito hanggang sa dumating ang mga rumisponding mediko. "Kasama niyo po ba ang pasyente?" tanong ng nurse. "Hindi po, pero sasama po ako." Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala niya sa isang estranghero. Marahil ay dahil ayaw niyang maranasan ng kahit sino ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa. Pagdating sa ospital, agad na isinugod sa emergency room ang matanda. Lumipas ang halos 1 oras bago lumabas ang doktor. "Naagapan natin siya. Kung na-late ka pa ng ilang minuto ng pagdadala rito, maaaring hindi na siya umabot pa." Napabuntong hininga si Dino. "Salamat po." Hindi nagtagal ay dumating ang sekretarya ni Don Flavio, kasama ang abogado nitong si Attorney Mendoza. "Ikaw ba ang tumulong kay Don Flavio?" tanong ng abogado. "Opo." Mahigpit nitong kinamayan si Dino. "Maraming salamat sa iyo, iho. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na si Don Flavio." Ngumiti lamang ang binata. "Kahit sino naman po ang nasa kalagayan niya, tutulungan ko." Inilabas ng sekretarya ang isang makapal na sobre. "Narito ang maliit na pasasalamat ni Don Flavio." Hindi man lamang ito tinignan ni Dino. "Pasensya na po. Hindi ko po ginawa yun para bayaran." Nagulat si Attorney Mendoza. "Bihira ang taong tumatanggi sa ganito, iho. Mas kailangan ko na pong umuwi. Naghihintay na po kasi ang nanay ko." Tahimik siyang naglakad papalabas ng ospital. Mula sa salaming bintana ng pribadong silid, nakita ni Don Flavio ang papalayong binata. "Kakaiba ang batang yon," mahina niyang sambit. Makalipas ang 3 araw, tuluyan nang nakarecover si Don Flavio. Sa kabila ng payo ng doktor na magpahinga, nagpumilit siyang bumalik sa parke. May isang tanong na gumugulo sa kanyang isip. Sino ang binatang iyon? Pagdating niya sa parke, muli niyang nakita si Dino. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, habang pinapakain ng ilang batang lansangan ng tinapay na binili mula sa natira niyang sahod. "Kuya Dino, salamat po ha," masayang sabi ng bata. Napangiti si Don Flavio. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may nakita siyang taong nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Lumapit siya rito. Iho?" Lumingon si Dino. Kayo po? Kamusta na po ang pakiramdam ninyo?" "Mas mabuti na dahil sa'yo, iho. Maraming salamat." Naupo si Dino sa tabi niya. "Huwag na po kayong magpakapagod. Mahalaga po ang kalusugan." Napatawa si Don Flavio. "Ilang taon nang walang nagsasabi sa akin ng ganyan." Mula noon, naging madalas ang kanilang pagkikita sa parke. Nagkikwentuhan sila patungkol sa buhay, trabaho, at mga pangarap. Hindi kailanman ipinagmalaki ni Don Flavio ang kanyang kayamanan. Mas gusto niyang makilala siya ni Dino bilang isang ordinaryong matanda. Samantala, hindi rin alam ni Dino na isa pala sa pinakamayamang tao sa bansa ang kanyang bagong kaibigan. Habang nag-uusap sila isang hapon, napansin ni Don Flavio ang kwintas na nakasabit sa leeg ni Dino. Sa iyong simpleng pilak na kwintas na may maliit na medalya. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya maaaring magkamali. Siya mismo ang bumili ng kwintas na iyon. Maraming taon nang nakakalipas at ibinigay niya yon sa babaeng minsan niyang minahal.
si Milagros. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa matinding pagkabigla. Tahimik niyang pinagmasdan ang mukha ni Dino. Habang tinitignan niya ang binata, unti-unting bumabalik sa kanyang ala-alang nakaraan. At sa kauna-unahang pagkakataon, sumagi sa kanyang isip ang isang tanong na nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Posible kaya? Siya ang anak na matagal ko nang hinahanap. Hindi mapakali si Don Flavio mula nang makita niya ang kwintas na suot ni Dino. Kahit nakauwi na siya sa kanyang mansyon, paulit-ulit pa ring bumabalik sa kanyang isip ang simpleng medalya na minsan niyang isinabit sa leeg ni Milagros bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Hindi maaaring nagkataon lamang iyon. Kaya naman kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Pumarito ka agad, Mendoza. Seryosong wika niya. Makalipas ang ilang minuto, ay pumasok si Atty. Mendoza sa kanyang silid. May problema po ba, Don Flavio? Huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita. Hanapin mo si Milagros. Nagulat ang abogado. Pagkatapos po ng halos 30 taon? 3 dekada ko na siyang hinahanap. Pero ngayon, may dahilan na akong paniwalaan na baka buhay pa siya. Ikinuwento niya ang patungkol sa binatang nagligtas sa kanya at sa kwintas na suot nito. Tahimik na nakinig si Atty. Mendoza. Kung ganun po, sisimulan ko kaagad ang paghahanap. Huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na kay Victor. Tumango ang abogado. Kilala niya ang pamangkin ni Don Flavio. Matagal na nitong inaasahan na siya ang magmamana ng lahat ng kanyang kayamanan. Kapag nalaman nitong may posibilidad na may anak si Don Flavio, tiyak nagugulo ang lahat. Samantala, sa maliit na bahay ni Dino, lalo nang humihina si Aling Milagros. Habang pinapainom siya ng gamot ng kanyang anak, napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nay, dadalhin na po kita ulit sa health center. Umiling ang ginang. Anak, umupo ka muna. Nag-aalalang sumunod si Dino. May ilang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay tumulo ang luha sa mga mata ni Aling Milagros. May matagal na akong gustong sabihin sa iyo, anak. Napakunot ang noo ni Dino. Patungkol saan po, Nay? Tungkol sa ama mo. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ito ang unang pagkakataong kusa itong nagsalita patungkol sa lalaking matagal na niyang gustong makilala. Nay, sino po siya? Huminga ng malalim sa Aling Milagros. Hindi ka isinilang na walang ama, anak. Mahal na mahal ka ng ama mo. Pero pinaghiwalay kami ng kanyang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Dino. Hindi niya po ako pinabayaan ng kusa? Umiling ang kanyang ina. Hinanap niya tayo noon. Pero natakot ako, anak. Ayokong lumaki kang kinukutya bilang anak sa labas ng isang mayamang pamilya. Nabigla si Dino. Mayaman? Tahimik na tumango si Aling Milagros. Oo, anak. Ang pangalan niya ay Don Flavio Villanueva. Parang tinamaan ng kidlat si Dino. Unti-unting bumalik sa kanyang ala-ala ang lalaking iniligtas niya sa parke. Ang mabait na kaibigang lagi niyang nakakausap. At ang taong itinuring niyang kaibigan. Hindi siya makapaniwala. Ibig sabihin, siya? Siya ang tunay mong ama, anak. Hindi na napigilan pa ni Dino ang kanyang pagluha. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Galit, lungkot, pagtataka, at pananabik. Pero bakit ngayon lang? Iniisip niya kung bakit itinago ng kanyang inang napakalaking katotohanan. Mahigpit na hinawakan ni Aling Milagros ang kanyang mga kamay. Anak, patawarin mo sana ako. Ginawa ko lang ang lahat para maprotektahan ka. Yumuko si Dino habang tahimik na umiiyak. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Kinagabihan, habang mag-isang nakaupo sa labas ng bahay, walang tigil siyang nakatanaw sa kalangitan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Hindi niya kilala ang numero. Hello? Magandang gabi sa'yo, Dino. Ako si Atty. Mendoza, ang abogado ni Don Flavio. Napalunok si Dino. May mahalaga sana tayong pag-uusapan. Maaari ba kitang makausap bukas? Maigpit na napahawak si Dino sa telepono. Alam niyang pagdating ng umaga, wala nang maitatago ang nakaraan at maaaring tuluyan ng magbago ang kanyang buhay. Pagdamag na hindi nakatulog si Dino, paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan ng mga salitang binitawan ni Aling Milagros bago ito nakatulog. Si Don Flavio ang tunay mong ama. Hindi niya akalaing ang matandang ilang beses na niyang nakasama sa parke, ang lalaking tinulungan niya ng walang pag-aalinlangan, ay siya palang ama niya na buong buhay niyang hinanap, buong buhay niyang tinanong sa kanyang ina. Kinabukasan, matapos siguraduhing maayos ang kalagayan ng kanyang ina, nagtungo siya sa opisina ni Atty. Mendoza. Pagpasok niya sa malaking gusali, pakaramdam niya ay hindi siya nababagay sa lugar na yon. Nakasuot kasi lamang siya ng simpleng polo at kupas na maong, habang ang mga taong nakakasalubong niya ay pawang mga naka-Amerikana at formal na kasuotan. Ikaw ba si Dino? Magalang na tanong ng sekretarya ng abogado. Opo. Kanina ka pa hinihintay ni Don Flavio? Mabigat ang bawat hakbang ni Dino habang papunta sa opisina. Pagbukas ng pinto, agad silang nagkatinginan ng matanda. Tahimik ang buong silid. Unti-unting tumayo si Don Flavio. Nanginginig ang kanyang mga kamay at tila hirap siyang magsalita. Dino? Hindi sumagot ang binata. Lumapit ang matanda ngunit nanatili lamang si Dino sa kanyang kinatatayuan. Anak! Sa unang pagkakataon, narinig ni Dino ang salitang matagal na niyang gustong marinig. Ngunit imbes na saya, sakit ang bumalot sa kanyang puso. Bakit ngayon? Mahina ngunit puno ng hinanakit niyang tanong. Napayuko si Don Flavio. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa inyo, anak. Pero hindi mo kami nakita. Pinaniwala ko ng pamilya ko na umalis na kayo at nagpunta kayo ng ibang bansa. Nang malaman kong hindi pala totoo, huli na ang lahat. Tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Mahal na mahal ko ang nanay mo, anak. Ipinaglaban ko siya, pero makapangyarihan noon ang pamilya ko kaysa sa akin. Napailing si Dino. Alam mo ba kung gaano kahirap lumaking walang ama? Tuwing may Father's Day sa eskwela, ako lang ang walang kasama. Tuwing may nagtatanong kung sino ang tatay ko, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Tahimik na nakinig si Don Flavio, habang bawat salita ni Dino ay tila punyal na tumatama sa kanyang puso. Pinangarap kong may tatawag rin sa akin na anak. Pinangarap kong may magtuturo sa akin kung papaano maging lalaki. Pero wala. Lumuhod si Don Flavio sa harapan ni Dino. Patawarin mo ako, anak. Nagulat maging si Atty. Mendoza sa ginawa ng matanda. Kung maaari ko lang ibalik ang panahon, gagawin ko. Ibibigay ko ang lahat para makasama ko kayo noon. Napaiyak si Don Flavio. Hindi niya naalintana ang kanyang edad, ang kanyang kayamanan, o ang kanyang dignidad. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang mapatawad ng anak na matagal na niyang nawala. Tahimik na pumikit si Dino. Nakikita niyang tapat ang pagsisisi ng kanyang ama. Ngunit hindi ganoon kadaling burahin ang 28 taong sakit. Pasensya na po, nanginginig niyang sabi. Hindi ko pa po kayang tanggapin ang lahat. Tumayo siya at dahan-dahang tumalikod. Bigyan niyo po muna ako ng panahon. Hindi na siya lumingon pa. Habang pinagmamasdan ni Don Flavio ang papalayong anak, maigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Muling sumikip ang kanyang paghinga. Nanghihina siyang napaupo sa sahig. Don Flavio! Sigaw ni Atty. Mendoza. Biglang bumagsak ang matanda habang hawak ang kanyang dibdib. Agad siyang isinugod sa ospital. Samantala, si Dino ay hindi pa man nakakalayo sa gusali nang marinig niya ang sunod-sunod na sigawan at pagtakbo ng mga tao.
Lumingon siya at nakita ang ambulansyang mabilis na uminto sa harapan ng opisina. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla na lamang kinabahan ang kanyang puso. At sa mga pagkakataong iyon, naisip niya ang isang tanong na gumugulo sa kanyang isip. Papaano kung mawalan siya ng pagkakataong makilala ang kanyang ama, bago pa man niya ito tuluyang mapatawad? Napatigil si Dino sa kanyang paglalakad nang makita niyang isinugod sa ambulansya si Don Flavio. Hindi na siya nag-isip pa. Agad siyang tumakbo pabalik sa gusali at sumunod sa ambulansya gamit ang kanyang bisikleta. Pagdating sa ospital, nadatnan niyang abala ang mga doktor at nurse sa pagsasakip sa matanda. Hindi niya namalayang nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Lumapit si Attorney Mendoza na halatang nag-aalala rin. Dino, Attorney, kamusta na po siya? Inatake siya sa puso. Mataas ang stress na naranasan niya kanina. Napayuko si Dino. Kahit pilit niyang itinatanggi sa sarili, nasasaktan siyang makita ang kalagayan ng kanyang ama. Makalipas ang halos 2 oras, lumabas ang doktor. Nasa ligtas ng kalagayan siya, pero kailangan niyang umiwas sa matinding emosyon. Mahina na ang kanyang puso. Napabuntong hininga si Dino. Pwede ko po ba siyang makita? Tumango ang doktor. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niyang nakapikit si Don Flavio. Nakakabit dito ang iba't ibang aparatong sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Maya-maya ay dahan-dahang dumilat ang lalaki. Nang makita si Dino, bahagya itong umiti. Akala ko, hindi ka na babalik. Lumapit si Dino at tahimik na naupo sa tabi ng kanyang ama. Hindi ko pa rin po alam kung paanong harapin ang lahat. Alam ko at naiintindihan kita, anak. Mahinang tugon ni Don Flavio. Hindi ko hininging patawarin mo ako kaagad. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita si Dino. Hindi ko maibabalik ang mga taong lumipas na wala ka. Tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Pero ayokong dumating ang araw na pagsisiyan kong hindi kita binigyan ng pagkakataon. Mahigpit na hinawakan ni Don Flavio ang kamay ng anak. Salamat, anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, narinig ni Don Flavio ang salitang matagal na niyang pinangarap. Tatay. Napapikit ang matanda habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Hindi na mahalaga sa kanya ang laki ng kanyang negosyo o ang dami ng kanyang kayamanan. Ang simpleng pagtawag ni Dino sa kanya bilang tatay, ang pinakamahalagang regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa nangyari. Sa labas ng silid, ay lihim na nakikinig si Victor. Maigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Kaya pala, bulong nito, may anak pala talaga ang matanda. Galit siyang umalis ng ospital. Alam niyang kapag kinilala ni Don Flavio si Dino bilang tunay na anak, mawawala ang lahat ng matagal na niyang inaasam na mana. Kinabukasan, ipinatawag ni Don Flavio si Attorney Mendoza. Attorney. Yes po, Don Flavio. Gusto kong baguhin ang aking huling habilin. Nagulat ang abogado. Sigurado po ba kayo doon? Oo. Ang lahat ng naipundar ko ay hindi ko dinala sa mundong ito. Ngunit ang anak ko, siya ang dugo at laman ko. Tahimik na isinulat ni Attorney Mendoza ang bagong bili ng matanda. Samantala, hindi alam ni Dino ang usapan nilang iyon. Mas pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang ama habang ito'y nagpapagaling. Ngunit habang unti-unting nabubuo ang relasyon ng mag-ama, unti-unti namang nabubuo ang maitim na balak ni Victor. Hindi niya hahayaang maagaw sa kanya ang kayamanang matagal na niyang inaangkin. At kung kailangan niyang sirain si Dino upang mangyari yon, handa siyang gawin ng lahat. Samantala, habang nakatanaw sa bintana ng ospital sa Don Flavio, mahina niyang sinabi sa sarili. Kung may pagkakataon pa akong mabuhay ng kaunti, hindi ko nahahayaang mawala pa sa akin ang anak ko. Ngunit hindi niya alam na ang pinakamabigat na pagsubok sa kanilang mag-ama ay hindi pa pala nagsisimula. Ilang linggo ang lumipas at tuluyan nang nakalabas ng ospital si Don Flavio.
Mahigpit ang bili ng doktor na umiwas siya sa stress at magpahinga. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang marangyang mansyon, may isa siyang kahilingan. "Dino," mahinaw niyang sabi, "maaari mo ba akong samahan sa isang lugar?" Nagtaka ang binata, ngunit agad siyang pumayag. Sumakay sila sa sasakyan ni Don Flavio hanggang sa makarating sa lumang parke, ang parehong lugar kung saan una silang nagkakilala at kung saan minsang nangarap si Don Flavio at si Aling Milagros ng isang simpleng pamilya. Tahimik silang naupo sa isang lumang bangko. Habang pinagmamasdan ng mga batang masayang naglalaro, napangiti si Don Flavio. "Alam mo anak," mahina niyang wika, "dito ko unang pinangarap na magkaroon ng isang tahanan kasama ang nanay mo. Pero pangarap lang pala ang magiging kapalit noon." Napabuntong hininga si Dino. Hindi pa puli ang lahat ay napalingon ng matanda sa kanya. "Maraming taon nang nawala sa atin, pero nandito pa tayo ngayon." Napaluha si Don Flavio. "Salamat anak, dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maging ama." Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit ang mag-ama. Madalas dalawin ni Don Flavio si Aling Milagros upang personal na humingi ng tawad. Isang hapon, habang magkarap silang tatlo sa maliit na bahay ni Dino, mahina niyang sinabi sa dating minamahal, "Milagros, patawarin mo ako." Napaluhari ng babae. Matagal na kitang pinatawad, Flavio. Ang mahalaga, nagkita rin kayo ng ating anak. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 3 dekada, nabuo rin ng pamilyang matagal nang pinaghiwalay ng panahon. Ngunit hindi nawala ang kasakiman ni Victor. Nang malaman niyang binago ni Don Flavio ang kanyang testamento, galit siyang nagpunta sa mansyon. "Tito, niloloko ka lang ng lalaking yan. Kayamanan mo lang ang habol niya." Tahimik na tumayo si Don Flavio. Ngayon ay matatag na ang kanyang tindig. "Hindi mo kilala ang anak ko. Kung pera lang ang gusto niya, noon pa lang ay tinanggap na niya ang ibinigay kong gantimpala nang iligtas niya ako." Napayuko si Victor. "Pero tumanggi siya. Tinulungan niya ako nang hindi niya alam kung sino ako. Kaya alam kong hindi kayamanan ang ipinunta niya sa buhay ko." Wala nang naisagot pa si Victor. Lumabas siyang bigo, dala ang kanyang galit at pagsisisi. Nagkasama pa ang pamilya. Ngunit makalipas ang ilang taon, ay mapayapang pumanaw si Don Flavio habang ito ay natutulog. Kasama niya ang kanyang anak at si Aling Milagros sa kanyang tabi ng panahong iyon. Pero bago siya tuluyang pumikit, mahina niyang sinabi, "Anak, salamat. Kumpleto na ang buhay ko." Mahigpit na hinawakan ni Dino ang kamay ng kanyang ama. "Mahal po kita, tay." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Don Flavio bago ito tuluyang namaalam. Sa pagbubukas ng kanyang testamento, halos lahat ay nagulat. Hindi lamang kay Dino ipinamana ni Don Flavio ang kanyang kayamanan. May malinaw rin siyang bilin. Ang yaman ay hindi sukatan ng tagumpay. Gamitin ito upang maging pagpapala sa mga taong nangangailangan. Tinupad iyon ni Dino. Sa halip na mamuhay sa luho, nagtayo siya ng libreng dialysis at medical assistance center para sa mga mahihirap. Nagbigay ng mga scholarship sa mga kabataang kapuspalad at nagtayo ng isang tahanan para sa mga matatandang iniwan ng kanilang pamilya. Hindi niya kinalimutan ang hirap na kanyang pinagdaanan. Sa bawat taong kanyang natutulungan, pakiramdam niya ay pinagpapatuloy niya ang huling habilin ng kanyang ama. Sa tuwing dumaraan siya sa lumang parke, napapangiti siya habang inaalala ang araw na tinulungan niya ang isang estrangherong matanda. Hindi niya alam na yun pala ang magiging simula ng pagbabalik ng isang amang matagal nang nawala. Dahil sa huli, napatunayan nilang ang pinakamahalagang mana ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kung hindi sa pagmamahal, pagpapatawad, at sa pagkakataong buuing muli ang isang pamilyang minsang pinaghiwalay ng panahon. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral.
Hindi hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan upang magkaroon ng bagong simula. Maaaring hindi na maibalik pa ang mga panahong nawala. Ngunit sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisisi, pagpapatawad at pagmamahal, maaaring mabuong muli ang pamilyang minsang nagkahiwa-hiwalay. Ipinakita rin ng kwento na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o ari-arian, kung hindi sa kabutihang ginawa natin sa kapwa at sa pagmamahal na ibinibigay natin sa ating pamilya. Ang kayamanan ay maaaring maubos, ngunit ang mabuting puso at magandang halimbawa ay mananatiling pamana sa susunod na henerasyon. At higit sa lahat, ipinapaalala ng kwentong ito na huwag nating hayaang lumipas ang panahon nang hindi natin nasasabi ang pagmamahal at pagpapatawad sa mga taong mahalaga sa atin, sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan lamang natin sila makakasama. Dito na po nagtatapos ang ating maising kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.